Okay. Ano ba tayo? Diyos ko, pinagpapawisan ako sa perang nawawala. Di ba? Pinagpapawisan ako sa mga perang nawawala na ayaw niyong hanapin. Pwede, sabi ko nga, hanapin niyo yung kay Sarah. Pero nga, dapat, lahat makulong. Ikulong niyo si Sarah, okay lang naman. Ikulong niyo rin si Laila. Ikulong niyo rin yung mga pamunuan ng UP. Di ba? Dapat fair. Lahat kulong. Okay. Next. Ito kasi, no, ito ayaw pag-usapan to ng media. Okay. Tagal-tagal lang ayaw to pag-usapan ng media. Di ba? Ito kasing, naalala to, nung sa Zoom meeting ni Sarah, may sinabi siyang ganito. Okay? May sinabi siyang ganito. Presidente ka, may speaker ka, na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya. Okay. Hindi kasi nabanggit ni Sarah, no, kung ano yung sinasabi niyang yun. Ang sinasabi kasi niya, ni Sarah doon, is yung bribery issue ni Martin. Okay? Bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez. Oy, Ray, kung tama yung pinagsasabi mo, gumawa ka ng live sa sarili mo. Tingnan natin kung ilang makikinig sa'yo, akla. Ang dami mong ebas. Gumawa ka ng live mo. I-rebat mo tong sinasabi ko dito, kung mali. Anyway, so balik na tayo kay ano ba naman si Ray? Diyos ko, Loy. Akla, Ray, marami ka pang kakaining bigas bago ka makipagbardagulan sa akin. Okay. Okay, punta na ngayon tayo kay Martin Romualdez. Okay. Ano ba yung bribery issue na sinasabi ni Inday Sara? Ano yung sinasabi niya? Okay. Ray, magpalagay ka muna ng kipay. We're not on the same level. Okay. Etong kasong ito, hindi si Martin ang dinemanda. Lilinawin natin lahat siya. Hindi si Martin ang dinemanda. So, ano ito? Ano tong kasong ito? Ito ay kaso ng 26 Capital versus Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated na isinampa sa Delaware, United States. Okay. Yang Tiger Resort, okay, yan ay ang kasama dyan ng Universal Entertainment. Sila ang behind Okada Manila. Okay. Ngayon, itong kaso na to, isinampa ng 26 Capital versus Tiger noong July 31, 2023. Okay. Sinampa ng 26 Capital. Yung 26 Capital, okay, ito ay isang kumpanya sa United States. Okay. Kumpanya siya sa United States. Kaya dun siya nagsampa ng kaso sa United States. Okay. Now, anong gusto nung 26 Capital? Okay. Ang gusto ng 26 Capital sa Tiger is tinatawag na specific performance of closing the Special Purpose Acquisition Company or SPAC between 26 Capital et al. And Tiger. Ano yung Special Purpose Acquisition Company? Kasi itong Okada, this was the time na gustong magpa-enlist ng Okada sa Nasdaq. At yung 26 Capital, yung parang ka-deal nila doon. Ka-deal nila yung 26 Capital. Now, hindi natuloy yung deal. Okay? Ngayon, itong kasi nga nagkagulo sa Okada, is research nila yung kagulo sa Okada noong 2022. Yung 26 Capital, hindi ituloy na natin. Kailangan ituloy ang merger. Okay. Ngayon, ang tanong ng karamihan, ano kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Eto na. Ihimay-amayin na natin, no? Pakinggan nyo mabuti para kung kayo ay makikipag-debate. Sabi ni Ray, sabi ni Inday, wag sila bakla, pero nung election, pro-LGBT siya. Akla, ibig sabihin ng wag bakla, wag duwag. Wag ka masyadong sensitive. Wala ka pang kipay. Anyway, so itong 26 Capital versus Tiger, yung 26 Capital, inakusahan niya ang Tiger. Okay? Inakusahan niya ang Tiger na sila ay nag-bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para makuha uli ng Tiger ang kontrol ng Okada. Kasi nag-aaway ang mga Hapon. May away ang dalawang grupo ng Hapon sa Okada. Okay? Si Okada 1, si Okada 2. Ngayon, yung Supreme Court, parang sa haba-haba ng away nila, napunta kay Okada 1, yung original. Ngayon, si Okada 2,
gusto niyang mabawi. Okay? Mabawi. Ay, hindi. Kailangan bawiin. Yan. So, yung Supreme Court kasi, nag-ano siya ng decision na status quo ante. Ibig sabihin, yung ownership ni Okada 1, yung kanyang role, ay ibabalik. So, ngayon, dahil sa decision dito ng Supreme Court na noon, magkakaroon ng effect ito sa sa deal ng 26 Capital at Tiger. Ngayon, ang sabi ng 26 Capital, itong Tiger ay naggumawa ng isang tinatawag na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin, ito ay isang practice na hindi naaayon sa normal business chorvanes. Ganun talaga sinabi, chorvanes. Anyway, so ngayon, yung bribery yung breach of ordinary course covenant. Ngayon, nung sinampa na ito ng 21 Capital, yung Japan Times, nireport na nila ito. Sabi nila, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. At nireport nga nila dito na si Martin Romualdez yung involved. Siyempre, yung media, tahimik, yung media blackout, di ba? News media blackout. Tapos, nung tinanong si Martin Romualdez, dininay niya, fake news daw ito. Can you imagine, sabi ni Martin Romualdez, fake news ang Japan Times. Okay. So, ano nga ba ang nangyari? Dito tayo mga friendship. Ito na ngayon. 'Di ba isinampa ng August 25, 2023. Okay? Yung Delaware, okay? Nagdesisyon sila noong September 7, 2023. At ang nag-decide ng kaso ay si James Travis Laster, ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Mada-download ninyo ang desisyon niya by going to this QR code. Picturean nyo na yan. Ngayon kung hindi gumagana yung QR code for some reason, picturean nyo na lang yung website link dyan. At yan ang kopya ng kaso na madadownload nyo mismo mula sa korte ng Delaware. At ang Delaware po ay nasa bansang Amerika. Yung mga hindi po nakakaalam ng geography ng United States. Okay, next. Okay, himay-himayin natin ang desisyon. Okay, ang desisyon ni Vice Chancellor James Travis Laster. Okay. Ano ba ito? Now, sabi niya, ang trial daw ay nag-last ng 5 araw. May 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, at 2,281 exhibits kasama na ang deposition transcript mula sa 29 na individuals. Okay. Again, ito ang factual background na diniterminan ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Yung QR code na yan yung link doon sa kaso na madadownload nyo sa website ng korte. Okay. Now, pag pinuntahan nyo yung kopya na yan, go to page 36. Okay. Hihimay-himayin na natin ito. Okay. Sino ba ito? Ano ba to si Aklang? Diyos ko naman to si Ray. Ray, may Google. Mag-Google ka. Google ka, be. Aral. Ito ngayong si James Travis Laster. Itong sinabi niya. Yung Universal and Casino Corporated initially tried to regain control of the casino. Ang casino dito, yung Okada. Casino ko is a substitute name for Tiger. Okay? Gusto daw ng Tiger na ma-regain uli ang control ng Okada, katulad ng sinabi ko sa inyo, using the judicial process. Okay. Ngayon, yung Tiger, nag-file na sila ng emergency motion for reconsideration sa Philippine Supreme Court. Okay? So, final nila yan, pero noong June 9, 2022, pero ang Supreme Court, deadma. Okay? Deadma ang Supreme Court. Okay. So, ngayon, noong June 3, 2022, itong si Michelle Lazaro suggested an alternative to the judicial process. Tandaan niyo yung pangalan na Michelle Lazaro. Sabi ni Michelle Lazaro, sa madaling salita, nag-suggest siya sa Okada, sa Tiger, na, mga Mars, may naisip akong ibang paraan. Hindi judicial process. Okay? Kasi itong si Lazaro noon, siya ang director ng Tiger. Okay? Tiger yun yung gustong makakuha uli ng kontrol ng Okada kay Okada 1. Si Okada 1 yung matandang Okada. Si Lazaro, si Michelle Lazaro, corporate secretary siya ng Tiger. At ang isa pang director ng Tiger, si James Tolenzana, ay umiikot daw, moving in elite circle ng Pilipinas. Okay? Ngayon, okay?
Itong si Michelle Lazaro, sabi ng judge yung nagsabi nito after assessing evidence, si Michelle Lazaro ay nag-email sa isang nagngangalang Asano, hapon ito, at Takeuchi. Okay. At isa pang Universal Director. Universal Director, ito yung parent company ng Okada. Ang sabi ni Lazaro, Michelle Lazaro, siya raw, si Michelle, at si James Lorenzana, ay may relasyon, okay, sa isang common friend at isang key person sa Pilipinas na tumulong na dati sa Universal noong nakaraang mga taon. At siya raw ang pinakamagandang option para sa Universal para ma-regain uli nila ang control ng Okada. At ang key person daw na ito, okay, itong common friend ni Michelle Lazaro at ni Michelle Lazaro at James Lorenzana ay hindi mai-involve kung hindi pagbibigyan ang mga kagustuhan ni Michelle Lazaro. Okay. Ngayon, sino ba tong common friend? Ang common friend na sinasabi ni Michelle Lazaro ay si Martin Romualdez. Okay. Si Martin Romualdez, sabi pa na, yan, judge nagsabi niya na Martin, hindi ako. Si Martin Romualdez, Speaker of the House for the Philippines, a nephew by blood of former Philippine First Lady Imelda Marcos, nephew by marriage of former Philippine President Ferdinand Marcos, cousin of Philippine Senator Amy Marcos, and cousin of then President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Imagine talaga, inilagay talaga dito sa court decision ang kanyang mga kamag-anak, ang kamag-anak ni Martin. Okay. Para daw ma-confirm ni Michelle Lazaro ang kanyang koneksyon kay Martin Romualdez, si Michelle Lazaro daw ay nag-text kay Takeuchi ng 2 litrato niya nakasama si Romualdez. At sinabi pa ni Michelle Lazaro, ang kasama nila doon ni Romualdez ay ang chair ng Philippine Gaming Commission o ng PAGCOR to, di ba? PAGCOR. Okay. Ngayon, nagtataka kayo, paano naman meron ba talagang meron ba itong magkakilala ba talaga to si Michelle Lazaro, si James Lorenzana, at si Martin Romualdez? The answer is a big yes with a capital Y-E-S. Si Michelle Lazaro ay ang anak ng yumaong si Lolong Lazaro na close friend ni Martin Romualdez. Okay. Michelle Lazaro ay close din ito kay First Lady Liza Marcos. Si James Lorenzana ay brad ni Martin Romualdez sa Upsilon Sigma Phi. Tama ba pronunciation ko? Siya ay fraternity brad. Okay. Now, yan ang kanilang close relationship. Kaya talaga magkakilala sila. Okay. Ngayon, itong si Michelle Lazaro, nag-email ng term sheet sa mga Hapon. Okay? Ang hindi alam ni Michelle Lazaro, itong mga ganitong email, ganyan, pag nagkaroon ng kasuhan, nare-retrieve. Nare-retrieve ito, mare. Okay? Kasi itong judge, alam nyo kasi, sa Amerika, meron tinatawag na discovery proceedings. Okay? Ano yung discovery proceedings? Halimbawa, dinimanda mo, napanood nyo ba yung Johnny Depp versus Amber Heard? Diba? I'm pretty sure doon yung narinig yung discovery proceedings. Di ba naloloka kayo, may mga text messages ng mga sinaunang panahon pa na biglang pinapakita? Yun ay kasama sa discovery proceedings. Pag ikaw hinabla, okay, kayong dalawa, magdidemand kayo ng mga kailangan mo doon. Pwede kayo mag-demand. O, kailangan ko tong email na to, kailangan ko tong text message na to, kailangan ko tong ganito, ganyan, ganyan. Okay? So itong judge, si James Travis Laster, nasa kanya lahat ng ebidensya, mga Mars. Kasama na yung email ni Michelle Lazaro. Okay? So si Michelle Lazaro, nag-email siya sa mga Hapon. Okay? Ito raw, ang demand ni Michelle Lazaro ay silang dalawa daw para mailapit ni Michelle Lazaro ang problema ng Tiger para daw matulungan ni Martin Romualdez ang Tiger na makuha uli ang ownership ng Okada. Kailangan ito ang terms and conditions. Si Lazaro at Lorenzana daw dapat ay bayaran ng Tiger ng $35,000 per month net of taxes. In fairness, magkano yan? Yung $35,000 mga 2 million 2 million ba yan? Alright. Tapos, dapat din daw si Lazaro at si Lorenzana ay maging member ng board ng Tiger. Okay. At dapat, yung committee key officer daw ng Okada ay dapat daw isang nagngangalang Yip at Van der Sande. Okay? Kailangan din daw taasan ng kanilang sweldo. Ganyan. So, yun ang mga conditions. Okay? So, yung mga nakikita yung JX656, yan ang link doon sa evidence. Evidentiary support. Yung email mismo.
So ngayon, itong si Fujimoto, okay, si Fujimoto, pinirmahan niya yan. Executive yan ng Universal. Pinirmahan niya yan. Ayan, nandyan. Nakita yung JX656, yan ang reference sa evidence sa sinabmit sa korte sa Delaware. Kaya nga sabi ko sa inyo, punta tayo ng Delaware, kunin niyo lahat ng kopya ng ebidensya. Okay. Ngayon, kasama daw sa plano, di ba yun yung terms, no? O ito daw, dapat daw, kasama daw sa plano, the plan for moving forward also involved delivering something to Romualdez. Ang gagawin daw, the head of Universal's overseas operations would make a business trip to the Philippines carrying heavy luggage. That included an item for number 2. Okay. Ang evidentiary support nila dyan ay yung JX725 at 4. Nandun yung lahat ng ebidensya nasa Delaware, nasa korte. Ngayon, pagkatapos mag-arrive ng item kay number 2, also known as Martin Romualdez, then a different senior Universal executive would set up an interview with Martin. Okay. Yun ang eksena. Okay. Ngayon yung Asano, yung isang Hapon, sinabi niya na since nakip na nila ang promise nila kay number 2, ito yung heavy luggage delivery, dapat si Martin ay gawin niya ang kanyang part of the deal. Okay. Hindi natin ito babasahin kasi itong si Adder, ito yung kasama ng 26 Capital. Naalala niyo, ibabalik ko lang, explain ko lang ito ng maliit. Na kasi itong si Adder ng 26 Capital, ang kiniklaim niya, hindi niya alam itong dodgy deal. Hindi niya to alam, hindi niya alam itong heavy luggage deal. Kaya sinasabi niya na kamalian ito ng Tiger. Sabi ng korte, paano hindi mo alam 26 Capital? May email kang natanggap. May email kang natanggap, 26 Capital. At ang text pala, may text ka at email na natanggap nang sinabi na kukunin ng Universal Entertainment ang suporta ng isang very high level of the Philippine government with compensation of the arrangement all tied to taking back control of the casino. So yung 26 Capital, sabi ng judge, huwag kang etsyosera na hindi mo alam na ibabribe nila si Martin Romualdez kasi in-inform ka via email na yun ang gagawin. Okay. So ayan, so sabi ng judge, malino na malino sa ebidensya. So yung link dun sa ebidensya ng email na yon is JX647. Okay? Okay. Now, eto na. Okay. Noong July 27, 2022, ang executive ng Universal, parent company ng Okada, na si Sato Nobuki, ay nagbiyahe mula Japan papuntang Pilipinas. Okay. Tapos, isa pang executive ng Universal na si Hajime Tokuda ay nag-schedule ng meeting kay Romualdez the next day. Yung JX730 na yan, link yan sa evidentiary support na nagpapatunay na nangyari yon. Okay? Kaya pag pumunta kayo sa Delaware Court, ewan ko kung marirequest yung buong kabuuan ng kaso, pati mga evidence, ganyan. Siguro naman. Okay, so ayan, may evidence. Okay. Hindi naman siguro gagawa ng kwento yung judge sa Amerika, di ba? Ngayon, yung meeting daw ni Romualdez at ng mga Hapon ay tumagal ng 90 minutes. Can you imagine, Martin? Kahit pati pag length ng oras ng meeting mo sa mga Hapon, alam nila. Ngayon, para daw i-accommodate ang meeting, ikaw daw, Martin, ay bumalik ka mula sa pag-i-inspect ng isang earthquake disaster area sa Luzon. Okay? Earthquake disaster area sa Luzon. Yung mga nagpapadala po sa akin ng stars, huwag po kayo magpadala ng stars kasi hindi po nagre-remit sa akin ng Facebook. Huwag na po kayo magpadala, wag po kayo. Kanina pa ako nakita na papadala ng stars. Huwag kayo magpadala ng stars dahil hindi sa akin nire-remit ng Facebook. Okay, continue. Ngayon, so bumalik pa siya. Alam niyo itong earthquake na to, nung July 2022, ito yung sa Northern Luzon eh. Galing ata ng Ilocos or Abra nito si Romualdez. So, bumalik. Okay, sa pagkatapos ng kanyang visit sa earthquake disaster, negosyo na si Martin. Negosyo na. Ngayon, yung mga Hapon na executives, binigay kay Romualdez ang sulat ng 26 Capital at Zama na sinasabi na malaking problema kung yung desisyon ng Supreme Court ay hindi mababalik, ay hindi padarating yung tungkol sa ownership ng Okada. Sabi ng mga Hapon, ito ay documented at may ebidensya na kinonsider si James Travis Laster. Gusto ng mga Hapon na gawin ng isang pabor kay Martin Romualdez para sa isang maagang resolusyon ng Supreme Court decision.
So ngayon, ang sabi dito, ayon sa na-establish na fact ni James Travis Laster, okay, ng Delaware, may mga evidentiary support ito, Martin, wag kang umarte, ay pagkasabi sa kanya ng mga Hapon, ang sabi daw ni Romualdez, ay tumawag si Martin Romualdez right there and there, ganun siya ka-powerful. Hindi ka man lang nagsabi, Martin Romualdez, I will think about it. Wala nang ganun. Pak! Sabi ng mga Hapon sa kanya, oh, Martin, gusto namin ng favorable decision, may heavy luggage. Siguro, sa sobrang heavy ng luggage, napatawag sa Supreme Court kagad si Martin Romualdez. Yan ang nakalagay eh. Kagad! Wala kaabog-abog, wala man lang Mr. Japanese, hindi man lang nagpakipot. Kaya ito gusto ko kay Martin Romualdez eh. Hindi siya pa virgin pokpok. Yan ang gusto ko kay Martin Romualdez. Hindi siya pa virgin pokpok. Ano talaga siya? Nakalabas talaga ang kanyang halang na bituka. And everyone loves it. Okay? So, sabi ng mga Hapon kay Romualdez, kailangan namin ng tulong. Kailangan namin na ang Supreme Court ninyo ay maglabas kagad ng favorable resolution para sa amin. So, si Martin daw tumawag kagad. Tawag! Hello, Supreme Court! Can you imagine? Nagtawag daw siya at nag-send ng text sa ilang miyembro ng Philippine Supreme Court, including its chairman. Ebidensya ito, mga Supreme Court. Ano masasabi ninyo sa factual finding ng judge sa Amerika? Pati daw chairman nyo noon. Ano bang chairman? Ang chairman ay Chief Justice, di ba? So ilan daw sa inyo, mga Supreme Court Justices, tinawagan ni Martin? Hello? Hello, Hello, meron akong heavy luggage. Ganon. Malamang, di ba? The Universal Executives understood that there were 3 judges involved, with 1 judge on the other side and 2 judges on the other side. So parang nagkabilian na, nag-emirate na. The Universal Executives reported to their colleagues that the pressure by number 2 must be working. Ano ba yung pressure na ginawa sa inyo, Supreme Court? Dapat magsalita kayo dito kasi sabi mismo ito ng judge sa korte sa Amerika. Pinressure kayo daw ni Martin at tinawagan habang may heavy luggage na palitan. Okay. Yung QR code pa na yan ang desisyon. This goes straight to the court decision na madadownload sa website ng Delaware Court of Chancery. At kung hindi po gumagana yung QR code, ito po yung eksaktong link. So, picturean nyo na lang yan. Ngayon, feeling nila mag-work yung ginawa ni Romualdez intervention kasi nga naman napaka-heavy ng luggage do. So ngayon yung 26 Capital at yung Tiger, nag-go ahead na, Olka, let's do it. Let's close the deal na kasi natulungan na tayo ni Martin Romualdez na mag-pressure ng Supreme Court ng Pilipinas. Di ba? Ngayon, sabi ni Judge James Travis Laster, no one addressed the legality of this type of arrangement in the Philippines. Sarcastic din si Judge Laster, no? Sabi niya, no one addressed the legality of this type of arrangement in the Philippines. It nevertheless appears that Lazaro and Lorenzana brokered a dodgy bargain in which they offered to have Romualdez intervene in return for increased control of Tiger's board, compensation of $35,000 per month, employment agreement for local executives like Yip and Van der Sande, and an item for Romualdez. So, ayun na nga, no? Ayun nga lang, hindi lang talaga sure si James Travis Laster kung legal ba ito sa Pilipinas. Baka nga legal, no? Baka nga legal na i-bribe ang... Anyway, ngayon, eto na. Syempre, gusto nilang paktagpan ng Universal ang involvement ni Martin Romualdez. Kaya kung naalala ninyo, nung pumutok ito noong August 2023, yung Okada nag-release ng statement, wala pong kinalaman si Martin Romualdez, wala ganyan. Di ba? Ganon, nag-release sila, hanapin nyo yung statement nila. Gusto nilang hugasan ng kamay ni Martin Romualdez. Ganyan din ang ginawa ng Universal, ang parent company ng Okada. Ang sabi ng Universal Executive ng mga Hapon, sabi nila, Mr. Judge, yung heavy luggage naman po ay, ang laman lang po talaga nun ay mga papeles. Sabi ng mga Hapon, ito rin mga Hapon na to, no? Alam nyo kayong mga Hapon, hindi talaga kayo marunong magsinungaling. Hindi talaga kayo marunong magsinungaling. Can you imagine ang sinabi ninyo sa judge? Ang sinabi ninyo sa mga judge, sa judge sa Amerika, na ang heavy luggage na bit nyo kuno at binigay nyo kay Martin, ang laman ay mga
dokumento. Dahil ang sabi ninyo, wala kayong printer. Mga baka... wala kayong printer. So, kaya ang sinabi ni... kayo talaga mga hapon, hindi kayo marunong magsinungaling. No? Napaka-honest ng tao, kahit kaya hindi kayo marunong magsinungaling. Sabi nyo sa judge sa Amerika, na ang dala-dala ninyong heavy luggage, ang laman ay dokumento dahil wala kayong printer. Kaya, yung mga Hapon sa Japan, nag-print ng dokumento sa Japan at bumiyahe ng Pilipinas para ibigay ang mga dokumentong ipinrint nyo sa Japan dahil wala kayong printer sa Pilipinas. Ay, intindihan nyo na. Oh. Honest talaga kayo, mga Hapon kayo. Hindi kayo marunong magsinungaling. Naloka ngayon yung judge. Sabi ni James Travis Laster, hindi credible yan. No? Hindi credible yung excuse na yan. Dahil unang-una, yung lawyer ninyo sa Pilipinas may printer. Yung kumpanya, kung walang printer yung kumpanya nyo, yung lawyers nyo may printer. Okay. Ikalawa, sa Pilipinas, ina-accept ang electronic version daw. Okay? Ikatlo daw, bakit kailangan nyo pa nang i-print ang dokumento? I-final nyo na nga yung mga dokumento. Bago ninyo ma-meet si Martin Romualdez, na-final nyo na yung dokumento. So, hindi i-print yun, ipapakita. Tapos, ika-apat daw, sabi ng judge, sino pinagloloko nyo? Binabalahura ko na lang, no? Kasi syempre mas diplomatic yung judge. Kasi sabi lang ng judge, ganito ka-diplomatic kasi yung judge. Sabi ng judge, a senior universal executive would not be tasked with carrying documents when a courier would do. So kung balahura version ito, oy, Mr. Japanese, huwag nyo nga akong etchosin. Talaga, pag di-deliver nyo ng dokumento, yung executive, may courier. Standard practice na yung pinakamataas na tao pupunta ng magbiyahe ng Japan papunta ng Pilipinas para lang magdala ng dokumento. May courier, tama nga naman. May FedEx, magkano lang naman ang FedEx? Ano ika-apat? Okay, sabi pa ng judge, hindi talaga kapanipaniwala yung etchos ninyong mga Hapon kayo. Kasi sa email ninyo, sa internal emails ninyo, parating yung ginagamit item. Kung documents yan, bakit kailangan item? Pag documents ang dadalhin nyo, sinasabi nyo documents. Pero pagdating dun sa heavy luggage, item. Okay. Tama nga naman, di ba? Paano ngayon ito nalaman ni James Travis Laster? Itong email. Discovery proceedings. Okay, may ganyan sa Amerika. So, isasabihin mo talaga lahat yan. Okay. Ngayon, ika-6, sabi pa ng judge, puro kayo code sa inyong internal emails. Ginagamit nyo item, heavy luggage. Tapos, kay Martin Romualdez, ang ginagamit nyo, number 2. Hindi ba? Ngayon, kung court documents lang ito, bakit daw kailangan may mga code? Court documents lang naman ito. Sabi ng judge. At finally, eto na talaga, no? Sabi ng judge. At ika-6, talagang, ika-7, sobrang etchos talaga kayo. Kasi, noong minute ng mga Hapon, si Martin Romualdez, pinakita nila yung letters. Ang pinakita nila kay Martin Romualdez ay letters ng 26 Capital, yung naghabla dito sa korte, at ng Zama. Tungkol sa deal, mapupunta sa peligro dahil nga yung Supreme Court baka hindi mag-release ng favorable decision as soon as possible. Yung mga sulat naman na yon, ay hindi naman mabigat. So, kaya ang sabi ni Judge Travis Laster, kaya, wag niyo akong etchosin. Yung heavy luggage na yan ay bribery. Ngayon, kung magkano ang laman, magkano ang bribery ninyo, ay baka malaman na lang natin ito mula sa mga Hapon mismo. Honest naman sila. Baka may lumabas na lang dyan, Martin, hindi mo alam. Okay. So, nakita nyo na, sabi ng judge, wag ba akong etchosin? Mga Hapon, wag niyo akong etchosin. Heavy luggage, dala-dala nyo lang dun sa luggage letters. Ano ba kayo ganyan kay ka-shelter ang buhay ninyo? Gano'n ba kadami yung letters? Ano ba yan? 10 rim? So, yan po ang alamat ng heavy luggage. Okay. Ngayon,
Again, inuulit ko, yun ay fact sa kaso na isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Nadawit doon si Martin Romualdez dahil nga si Martin Romualdez wala pang 100 days as House Speaker. Kumamkam na kaga. Kaya idol ko si Martin. Hindi siya pa virgin pokpok, talagang pak! First 100 days, pak! Go for the big deal talaga. Go for the heavy luggage talaga si Martin. Wala pang 100 days as House Speaker. Oh. So yung 26 Capital, di ba? Yung 26 Capital actually, nanalo siya dito. May nanalo siya dito. Okay? Kaso, sabi nung judge, 26 Capital. Alam mo, ito lang mapapayo ko, okay? Kahit hilingin mo ang korte na ito na i-enforce ang aking decision sa Pilipinas, pre, dead man na. Dead man na raw, sabi ng judge sa 26 Capital. Bakit daw dead man na lang? Ito nakakaloka, nilait ng judge sa Amerika ang korte sa Pilipinas. Sabi ng judge, ng Amerikanong judge, it reveals that outcomes in the Philippines may turn on political influence and the individuals who orchestrated that bargain are now entrenched on Tiger Sport. So sabi ng judge, pre, 26 Capital, kahit naman mag-enforce ako ng favorable decision mo dito, hindi naman ito may enforce. Dahil kailangan mo ng participation ng Philippine courts. Sa Pilipinas pala, ano pala, pwede pala ang heavy luggage. Heavy luggage lang. Hello, justices of the Supreme Court. Ganon. Imagine, nilait kayo ng mga justices sa Pilipinas, nilait kayo ng Amerikanong judge. So, kaya ayun ang storya ng heavy luggage. Okay? Kung gusto nyo itong mabasa, okay, nang walang over-dramatization ko, i-download nyo to, click, or puntahan nyo tong link ng website na ito, at pumunta kayo sa page 36 ng decision. Okay? Yan mismo ang kopya ng decision ni James Travis Laster, Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. So, ngayon, ano nang gagawin natin sa mga to? Lahat ng diniscuss natin dito. Deadma tayo. Deadma tayo dito, mga kakamping. Congress, deadma kayo. So, mga kakamping, deadma sa confidential fund issue ni Laila. Yung mga aktivista, deadma kayo sa ilang bilyong unliquidated funds ng UP system. Kakampings media, deadma rin kayo sa may desisyon na-establish na as fact ng isang court decision sa heavy luggage bribery issue ni Martin. Dead ba rin? O di tama si Inday, hindi siya makakakuha ng fairness sa inyo. Kaya si Inday, nagkabilin na lang. Di ba? Kung gano'n talaga, hindi nyo ito papansinin. O di ba, kahit ako sa Inday, maghahabilin na lang din ako. Kaso si Inday kasi, yung habilin niya, retaliatory action. Ang habilin ko, ganito, preemptive strike. Ang habilin ko. Sabi ko, mga pre, yung mga, Coca-Cola, yung mga Coke, na delivery, papunta sa mga politiko sa Pilipinas, lagyan nyo ng cyanide, yung cocaine. Okay? Pag-delivery sa politiko sa Pilipinas. Diba? Kaya masabi ko sa NBI, preemptive strike to, this is an active threat. Pag may politiko dyang nagko-cocaine at biglang natumba pagkatapos ng isang zingot, at natuklasan ninyo yung cocaine ay may cyanide, guilty. So, nagabili na. So, yan po ang mga ayaw pag-usapan ng mainstream media. Dahil, kanya naman nila pag-uusapan. Silang involved. Kaya nga tuloy nyo lang yung pag-uusap kay Inday Sara. Pero dapat pag-usapan lahat. Kasi kung hindi pag-uusapan lahat, ano yan? Hindi ba? Dapat lahat. So maraming salamat po sa mga nakinig po dito. Maraming salamat sa mga nagpadala ng tip. At pakishare niya lang to. Rewatch para namnamin ninyo ang ating mga pinag-usapan ngayon. And of course, at maraming salamat po sa mga nagpadala ng tip. Paki-share, paki-like, mag-comment, i-share ninyo sa inyong mga chat groups, sa inyong mga Facebook groups, at kung saan-saan pa.
Maraming salamat po. At kasi naman kayo mga pa-virgin pokpok. Kung pokpok kayo, huwag kayo magpa-virgin. Di ba? Pokpok, huwag pa-virgin. Pokpok is pokpok. So maraming salamat po. And ano po tayo? Bantayan po natin ang kanilang mga gawain dahil may kasabihan po tayo, no? Bago mo salagin, bago mo tanggalin ang muta sa mata ng iba, tanggalin mo muna ang muta sa mata mo. Tama? Parang may muta pa ata ako. Maraming salamat. Paki-share sa inyong mga chat group, Facebook groups. Papanood din nyo sa inyong mga pamilya, sa inyong inuman. Maraming salamat.